Isang magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Wenceslao C. Bodegas Jr., a student of Primacia College, second year, BT-BT Ed Electronics. So, ang ating topic ngayon ay Lesson 3, the Assure Model. So, what is Assure Model? So, sinasabi na ang Assure Model is a systematic plan for instructor to use when planning classroom, use of media and technology. So napaka-importante ng Assure model kasi ito yung basihan ng guro or yung step by step na pagpaplano at kung anong technology or media ang kanilang gagamitin na nararapat sa kanilang pagtuturo. There are 6 steps of Assure model. So una, analyze learners. Ang pangalawa, state objectives. Pangatlo, select methods, media, and materials. Ang pang-apat, utilize media and materials. Then pang-lima, require learners' participation. At yung pang-anim, evaluate and revise. So first step, analyze learners. So we will identify kung sino ang mga tagapakinig o sino ang ating tuturuan. So, their general characteristics. First dyan is yung grade, the age, ethnic group, sex, mental, emotional, physical, or social problems, and even the socio-economic level. So, napaka-importante nito na malaman natin kung ano na ba ang level, kung saan nanggaling na ethnic group. We have different tribes, di ba? And even their emotional problem or emotional status, pati ang kanilang status sa buhay. Kasi diyan natin malalaman kung ano ang nararapat at dapat nating gawing mga guro. And the next, specific entry competencies. Their prior knowledge, skills, and attitude. Napaka-importante nito para malaman natin kung anong level na ba in academics and even sa physical na aspeto. The next, the learning style. Verbal, logical, visual, musical, structured. So as teachers or as aspiring teacher, so minsan kailangan nating mag-adjust. Minsan kailangan nating sumayaw, minsan kailangan nating maging advisor. Minsan naman kailangan natin maging gumamit ng iba't ibang lengguwahe para maintindihan. Lalong-lalo na dito sa atin na mostly belong sa IP. So kung kaya nating gumamit ng language sila para magkaintindihan ng gusto, dapat gawin natin. So second step, state objectives. Una dyan, be specific. So kailangan specific tayo sa ating mga objectives. The next one, state terms of what student will be able to do. So nararapat na alam ng estudyante kung ano ang kanilang gagawin. Include conditions and degree of acceptable performance. The objectives may be derived from a needs assessment or a course syllabus stated in a textbook taken from curriculum guide or developed by the instructor. So dapat yung tinuturo natin o yung objectives natin is align sa kung ano yung hinanda ng schools or ng mga higher ups. Napaka-importante noon para hindi tayo maligaw at para align tayo sa sistema. So once you know your students, you can begin writing the objectives of your lesson. Objectives are the learning outcome. That is what will student get out of the lesson. So gaya nga ng sabi ko kanina, napakahalaga na alam natin ang background ng bawat estudyante. The culture, their mental aspect, dapat alam natin para mas madali natin maibigay sa kanila kung ano ang kanilang kinakailangan para mabilis ang kanilang pagkatuto. So, sinusunod natin dito ay ang ABCD of writing objectives. So, the ABCDs of writing objectives. Ito ay nakapaloob. Ang A,
ay audience. So, sino ang iyong estudyante? Sino ang ating mga estudyante? And the next, the letter B, behavior to be demonstrated. So, kung ano yung mga behavior na kailangan nating i-demonstrate. Then, the third one, the C, condition under which the behavior will be observed. Oh, ano ba yung kondisyon? Ano ba yung mga behavior na oobserbahan natin? And the letter D, the degree to which the learned skills are to be mastered. So, ito na yung last sa ABCD na kung anong natutunan nila ay kailangan nilang ma-master or kailangan nila na maging hasa sila rito para na rin sa kanilang maganda at maayos na pag-aaral. Next step is classification of objectives. Classifying objectives is much more than an academic exercise for educational psychologists. It has practical value because the selection of instructional methods and media depends on what type of objectives is being pursued, and so thus the choice of evaluation instrument. And this has three primary types of learning in writing and objectives. Una, cognitive. So, cognitive, kung paano tayo mag-isip, paano tayo mag-analyze ng mga bagay-bagay. Then, the next one is affective. About our feelings. Ano yung mga nararamdaman natin? Physically, mentally, spiritually, socially. And the last one is the motor skills. Ito yung paano natin gagamitin ang ating mga kaalaman in physical way. Kung ano yung mga alam nating gawin physically. Select methods, media, and materials. So, dito, we will decide on appropriate method. Ano yung gagamitin nating method na nararapat at tama. Then, choose suitable format. So, bali, parang magkatugma lang sila no, sa appropriate method tapos suitable format para mas madaling maintindihan ng mga mag-aaral. Then, select available materials. So, mostly sa atin, hindi naman tayo, mostly our classrooms, kung ano lang yung meron, ano yung available materials, yun ang ating gagamitin para hindi na mahirapan tayo at even ang ating estudyante. Then, modify existing materials. So, kailangan nating i-modify. I-evolve natin kung ano yung mga nag-i-exist na materials, i-enhance pa natin. And then, the last one, design new materials. So, kung meron tayong gawin natin yung mga katang-isip natin, mag-design tayo, tayo'y lumikha. 'Di ba? Para naman, ang laking tulong niyan sa ating, hindi lang sa ating isipan, even sa ating society, kung makakagawa tayo ng mga bagong bagay. New discovery, ika nga nila. Utilize media and materials. So, preview and practice. Prepare class and ready equipment. Prepare learners conduct instruction. So, dito nga sa preview and practice, bago natin gawin, kailangan muna nating ma-master. Kaya nga preview and practice. Kasi nga, ika nga nila, practice makes perfect. So, why practice, di ba? Next, prepare class ready equipment. So, dapat handa tayo araw-araw or oras-oras. Kailangan handa yung school, yung mga equipment para iwas disgrasya. Then, prepare learners. Dapat handa ang ating mag-aaral. Kaya minsan, at gumagawa tayo mga reinforcement para ganahan ang ating mga estudyante. Tapos, the last one, conduct instructions. Kailangan meron tayong instruction para iwas lito. Require learner participation. So, sa pagtuturo, required talaga na yung learner nagpa-participate. Hindi yung nandito nga sila sa paaralan, wala naman ang kanilang isipan. So, active mental engagement. Ika nga. Paano nga naman mag-aaral ang isang mag-aaral kung sila ay gutom? Kung iniisip nila ay pagkain, di ba? So, paano sila mag-aaral kung hindi ready ang kanilang physical, mental, lalo na kaya dapat
as a teachers or as a future teachers, alam natin kung anong nangyayari sa bawat estudyante para mabigyan natin sila ng tamang gabay sa paaralan. Then, allow learners to participate. So, dito mostly ako dati, dati ko na nung nag-aaral ako at ngayon ay nag-aaral, nung elementary ako, kadalasan ang nagpa-participate, iyon lang yung mga achievers. Paano naman yung mga hindi masyadong aktibo, lalo na sa participation. So, kailangan natin silang i-encourage na mag-participate at huwag mahiya. Kasi nakaka-boost nga naman ng confidence kung tayo mismong mga teacher, ibinibigyan sila ng positibo na aspeto. The way tayo mag-approach sa kanila, dapat nai-encourage sila. Then, the last one is provide feedback. So, eto, as a teacher or as a future teacher, required tayo na mag-provide ng feedback para alam nila, o yung assessment, para alam nila kung ano na ang level in academic or sa aspeto ng kanilang pag-aaral. And the last step, evaluate and revise. Evaluate impact and effectiveness. Assess student learning. Revise wherever there are discrepancies. So from the word itself na evaluate and revise. So i-evaluate natin kung ano na ba ang level ng mga nalalaman ng ating mga estudyante, kung meron mang dapat i-revise para mas mapadali or mas effective ang kanilang pag-aaral, ayun ay ating gagawin. So that is evaluate and revise. At dito na nagtatapos ang aking topiko, ang lesson 3. At bago ko bitawan at tapusin ang pinaggagawa kong to, ay nais kong magpasalamat unang-una sa aking guro, sa iyo Mang Gunday. Thank you sa aking mga kaklase, Agot, Teresa, Alaika, and Julina. Thank you. At sana ay huwag kayong mawalan ng motivation na laban lang. Laban lang. Kahit na tayo ay gusto nang sumuko. At ipaglaban ang ating mga pangarap. Okay? And a peace.